sa mapagpalayang pamamahal. Batang to art ay ang nagsisimpan daily devotion. Tapos sa may wellness on March 3. Ang topic ng tatalakay natin ngayon ay paano maging buhay ng patotoo. Tingnan ko ating Bible verse ay tungkol sa John chapter 3 verses 3 to 8. Buksan pa natin ang ating sa please sa mga nakasalita. Sabi dito na Jesus replied, "Very truly, I tell you, no one can see the kingdom of God until they are born again. How can someone be born when they are old?" Nicodemus says, "Surely they cannot enter a second time into their mother's womb to be born." Jesus answered, "Very truly, I tell you, no one can enter the kingdom of God unless they are born of water and spirit. Flesh gives birth to flesh, but spirit gives birth to spirit. You should not be surprised at my saying, you must be born again. The wind blows wherever it pleases. You hear its sound, but you cannot tell where it comes from or where it is going. So it is with everyone born of the Spirit." Teaching number 1, regeneration makes dead people live. Hindi sabihin ito na ang tao napatay sa Espiritu dahil sa kasalanan ay nakakaroon ng bagong buhay mula sa Diyos. Hindi pa pisikal na pagkabuhay, kundi spiritual. Kapag tayo ay born again, sa pamagitan ng Espiritu, tayo ay binibigyan ng Diyos ng bagong simula at buhay na hindi nakatali sa kasalanan. Teaching number 2, regeneration gives people a new heart. Yung sabi sa Biblia na ang lumang puso ng tao ng tigas at palagi naging magsik laban sa Diyos. Ngunit sa pamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo, pinibigyan tayo ng Diyos ng bagong puso sa mag-isang masunod niya, handang magmahal at tapat na pamasunod sa Kanya. Ito ang pagbabago hindi tayong gawin ng likas, sariling likas, lakas ng tao, kundi gawa lang ng Diyos. Teaching number 3, regeneration produces saving faith. Ang tunay na pananampalataya ay hindi na bunga lamang sa sarili ng desisyon ng tao. Hindi bunga ng gawa ng Diyos sa bawat ng puso. Kapag ang isang tao ay pinanganak na muli, ang toral na bunga nito ang pagkakaroon ng pananampalataya ng titiwala ng Kristo para sa kaligtasan. Application number 1, pray for the salvation of your family and friends. Dahil ang regeneration ay gawain ng Diyos, wala tayong magagawa para pagtunan Kristo ng iba sa ating sariling lakas. Ngunit maaari tayong mahalangin at hindi si Diyos na ito ng kanyang puso at bigyan sila ng bagong buwan sa Espiritu. Application number 2, proclaim the gospel of the Spirit. In the power of the Spirit, hindi sapat na tayo na magsalita o magpaliwanag sa salita ng Diyos. Ang tunay na pagkapangyarihan ng pagbabago ay nanggaling sa Espiritu Santo. Application number 3, persuade by being a living proof of the gospel. Ang pinakamabisang paraan ng pagbabahagi ng pananampalataya ay hindi lamang sa salita, kundi sa pamamagitan ng ating buhay, sa pamamagitan ng iba ng tunay na pagbabago sa ating ugali, pamilya at pananaw, dahil sa gawa ng Diyos. Ito ay naging makapangyarihan patotoo ng pagbabago ay totoo at buhay. Tingnan mo ang devotion. Maraming salamat.